And joining us today, we have political pundit Ronald Llamas to help us unpack President Marcos's latest statements about the government's anti-corruption drive. It is the Feast of the Immaculate Conception today, December 8th. And we, on holy days like this, we like to have holy men. That was almost a compliment. No? Good morning. Almost. My favorite Atenean. Hindi, alam ko naman kasi pagka ganito ay talagang madasaling ka. Kaya available ka kasi mabait ka rin at you came over despite the holiday. Pero first of all, I want to get your reaction to that statement. The President calling this as cancer that you need to excise out of such a complicated system na kailangan ng major surgery, na kailangan natin ng pain. Pero he expressed optimism that we will quickly recover. Yeah. Do you share the sentiment? Well, tama naman yung sabi niya. This is a cancer, which means this is systemic and historical. Kaya nasa isang critical moment tayo kung tutumbukin ba natin yung root causes, halimbawa ng corruption. Kaya nandyan ngayon yung anti-dynasty bill. Nandyan ngayon itong Truth Commission, etc. Lahat ng habol nila ay tumbukin yung root cause ng corruption. Teka, Truth Commission? Truth Commission ay tinulak yan ni Cardinal David a month ago, tsaka ng mga civil society, para labanan itong mga nangyaring extrajudicial killings, hindi lamang sa present government, kundi sa Duterte government and even earlier. And who makes up that Truth Commission? Well, for now, it's a movement, no, para i-push yan. Pero nagsalita ang gobyerno na willing silang gawin niyang batas. Paano kung babalikan mo, unang sinuggest siya noong panahon ni President Aquino. Si Justice Davide yung gumawa, nag-consolidate ng Truth Commission para tignan yung mga corruption issues ng previous government ni Arroyo. In-strike down niya ng Supreme Court dahil wala daw equal protection. Bakit kay Arroyo lang nakatutok? Yung anti-corruption Truth Commission na pinopropose ni Chief Justice Davide noong panahon ng Aquino administration. Ngayon, hindi na yan, wala nang problema sa equal protection dahil tatagusin na yung lahat ng gobyerno na merong impunity or human rights violation. No? So, yun yung proposal. So, ibig sabihin, kasama yan dito sa surgery, dito sa chemotherapy. Ang problema lang ay torn yung gobyerno between caution and hesitancy. Yung caution ay nag-iingat ka. Hesitancy is a surrender. Kaya, ano ba talaga yung ginagawa ng gobyerno dito sa cancer? Are they cautious na hindi masyadong ma-damage yung ibang mga organs ng katawan? Or nag-hesitate sila dahil marami masyadong tatamaan sa kanilang gobyerno? No? At nakita natin, marami nang natanggal. No? Itong pinakahuli, yung pinaka-powerful sa cabinet, Executive Secretary Bersamin at Budget Secretary Pangandaman. This is the second time na nagpalit ng Executive Secretary no? in 3 years. Because of, hindi lang siya usapin ng efficiency, usapin siya ng corruption. No? So, yung Secretary of DPWH ay mukhang kakasuhan na. No? So, hindi lang ito mga natanggal. Ito ay kakasuhan. No? At, alimbawa, ang isang malaking problema ng gobyerno is communications. Ngayon ako nakakita ng gobyerno in 40 years sa politika na nagpalit ng communications head 5 times. PCO. In 3 years, PCO. Pero si Yusek Claire, parang tumatagal naman. Yes, pero hindi naman siya head eh. Parang isa siya sa mga spokesperson. No? So, ibig sabihin, may problema yung gobyerno, hindi lang sa substance, in terms of sa kanilang governance at saka anti-corruption, kundi pati yung communication nila. Okay. Dahil nabanggit mo na rin, no? Problema nila ay kanilang hesitancy at pati na rin kanilang caution. What do you think makes this probe different from the past corruption anomalies like the pork barrel scandal, the PDAF scandal, in the way this is being dealt with? Di ba magiging pareho lang ang takbo nito sa kasaysayan natin? At ang presidente na nagsimula nitong probe na ito mukhang binabalikan na ng mga naisisiwalat.
Tingin mo ba, I mean, with the structures in place, looks like it's the Office of the Ombudsman that will be the final arbiter of these corruption cases. Actually, sila ang magpapasa nun Yes. sa Sandigan Bayan. Well, hahatulan yung gobyerno batay sa makakasuhan ba nila, makukulong ba nila, mababawi ba nila yung ninakaw. Hindi as a long burn issue, kundi quick burn. Ibig sabihin, kailangan mangyari yan ngayon. Na. Ang sabi dati ng ombudsman, magpapakulong sila before Christmas. Pero sa ngayon, yung nakaamba na ikukulong, yung mga diskaya pa lang. No? Nanggaling yung promisa ngayon sa gobyerno. So, kung makakapagpakulong sila in 2 to 3 months ng mga big fish, mga senador, mga congressman, cabinet secretary, as well as contractors and undersecretaries, then yung hesitancy nila at saka caution ay medyo matatabunan na. Ibig sabihin, decisive na sila. No? Pero sa ngayon, ang dami nilang problema. Dahil itong latest survey, pababa yung approval rating ng gobyerno. Sa kanya isinisisi yung corruption, kahit malaki yung role niya sa pag-launch ng Mahiya Ka Naman campaign. Ibig sabihin, ang tingin ng mga tao, yung mga big fish na bahagi ng kanyang gobyerno, hindi pa na papalusahan. Kasi Pasko na eh. Magpapasko na. Correct. The Discayas are in hiding. Yes. Zaldico is in hiding. At yung mga DPWH pa lang yung nasa preso. Siguro, at the very least, pagbukas ng bagong taon, dapat meron na sila mapakulong. Ano kaya mangyayari doon sa Bulacan case? I mean... Well, magiging basis pa rin yan ng marami dito sa kaso. Dahil si Yusek Bernardo, si Bryce, si Alcantara, sila yung mga talagang marami yung ebidensya. No? Si Undersecretary Bernardo nga, ang daming senador na in-implicate. Pati yung hindi mo inaasahan na may in-implicate niya. At yung District 1 ba yun, sa Bulacan, no? Na merong 2 billion per month na disbursement. Napakahirap nun, na 2 billion per month. Ang ina-awardan pa yan ng DPWH. No? Yan yung isa sa pinaka-corrupt. So makikita mo talaga yung system of corruption. Tingin ko magpapatuloy na yung Bulacan will be the icon nitong anti-corruption. Dahil doon maraming whistleblowers. Yun nga yung naantay. Bakit hindi kasi yun yung nauna? I mean, sabi ng iba, baka mas pulido kasi yung kaso dito sa Mindoro. Kompleto na. Kaya nauna daw. Pero pag titignan mo yung Bulacan, senators have been implicated in this case. Yes. Which means, do you feel that coming into the next year ay buong taon yung pa rin ang pag-uusapan natin at nagsisimula pa lang talaga? I think so. Dahil hindi ito mawawala. No, nagkaroon ng breathing space yung gobyerno nung more than 2 weeks ago, nung nagbago yung tono ng Iglesia ni Cristo. Pinangatawan na ng Catholic Church yung gawin natin ito within the constitutional legal framework at yung military stood firm sa Constitution at hindi sila magpa-participate sa anything na extra constitutional. So nagkaroon ng breathing space. But the crisis remains. No? At yung crisis na yan, pwedeng sumabog sa mukha ng gobyerno kung hindi nila gagawin itong sa logical conclusion, yung pagpapakulong at pagbawi ng ninakaw. Dahil ang sinasabi ng gobyerno, hindi ganun kadali ang case build-up. Hindi ganun kadali yung kaso sa korte. Pero sinasabi rin ng gobyerno, with all their powers, marami silang pwedeng gawin. Halimbawa, hindi ka pwedeng maglagay ng whole departure order hanggat walang kaso. Ang ginawa ni Ombudsman Remulla, kinausap niya si Senate President Soto para wag mag-issue ng travel authority. Ibig sabihin, kahit walang whole departure order, pwedeng pigilan through other means, no? Ganun din, halimbawa, ang bagal ng Sandigan Bayan, pwedeng diinan yan para bumilis. Public pressure. Public, sabi ni Boying Remulla, bibingka. Public pressure at pressure sa kanya, sa gobyerno. Halimbawa, ngayon lang natin nalaman na yung Philippine Competition Commission ay kaya palang mag-impose ng mga penalties dito sa mga ghost projects. No? Yung first offense, 100 million, tapos pataas ng pataas.
So, ibig sabihin, meron ka na nababawi. Immediately. No? Kahit wala pa yung mga mahabang kaso. So, yan yung kailangan gawin ng gobyerno. With all their powers, customs, pwede nang mag-confiscate. CAAP, pwede mag-confiscate ng 5 billion worth of air assets. No? Yan ay pagsamasamahin mo na. Ibig sabihin, pwede mong mabilisin. Ito yung wins ng government na Yes. dapat Na hindi masyadong ginagamit. AMLA. Kausapin mo na yung AMLA through the Ombudsman para buksan yung bank accounts nitong mga ito na sabi nila marami na silang nakuha ng mga bank accounts. Hindi lang para bawiin, kundi para malaman. Ano ba yung bank accounts ng Vice President na dapat sana binuksan yung impeachment sa Senate? Baka ngayon pwede lang gawin yan. Pero sa mga senador, sa level ng senators, I mean, what kind of accountability can we expect? Nadawit ng pangalan ng iilan? Two-edged yan eh. Halimbawa, itong ginawa ni Ombudsman Remulla na pinakiusap niya kay Senate President Soto, si Jinggoy ang unang tatamaan. Ibig sabihin, sasampahan na ng kaso yan. Sinama na dun sa pwedeng hulihin through malversation with falsification of public documents na non-bailable si Senator Bong Revilla. So, tingin ko may mga susunod pa. Pero at least itong dalawa, babalik na naman. Magkakasama sila uli. No? Itong dalawang ito. So, ibig sabihin, merong pwedeng gawin. No? Alam natin na pag sa surgery, may nag-oopera. Sino dapat ang mag-opera? Yan ang katanungan. Yes. And in the past days, we've seen resignations from the ICI, si Babe Singson, at mukhang mayroon pang upcoming na inaabangan, sabi ni Mayor Magalong. Is the ICI effectively dead, in your opinion? Yeah. Well, una, yung ICI ay hindi naman siya yung surgeon. Baka yung surgeon ay yung ombudsman. Yung ICI ay kasama doon sa team ng mga doctors. No? Ang problema ng ICI, una, dalawa na yung mga iconic symbols nila nag-resign o natanggal. Si Mayor Magalong at saka si Babe Singson. Sila yung pinaka-prominent doon eh. Diba? Na sa usapin ng anti-corruption. Ikalawa, yung powers nila, wala pa. Dahil hindi ginawang priority bill ng presidente yung dalawang bills to strengthen ICI. So bakit kaya? Is it because of the constitutionality of this body? O talagang na-realize nila eventually na parang hindi siguro ito yung body na mag-work to serve as the lead? Which one is it? Baka all of the above. Dahil ang statement ni Claire Castro ay ayaw nila ng overlap sa ibang ahensya. Ginagawa nila yan ng DOJ. Gagawin na yan ng ombudsman, etc. No? Ba't yung patinayo? Kung meron palang wala pang budget. Overlap. Hindi pa nabibigay yung budget. Pero meron na daw, sabi ni Yusek Claire. 41 million. Doesn't it emphasize the lack of urgency of the government? Parang ito yung sinasabi nila on one hand, and on the other, kulang sa suporta itong hinayunin nyo. Correct. Kung kahit mabagal yung budget process, pwede ka naman kumuha sa intelligence fund mo na almost 5 billion. Bigyan mo ng 10 million. Pam-prime lang. Para meron silang staff, meron silang security. Paano isa niraise na problema ni Babe Singson earlier, no? Earlier, hindi lang ngayon, mga binabanatan nila, mga kakasuhan nila, mga sindikato, mga bilyonaryo. Tapos wala silang security sa bahay o sa person niya. Diba? Kaya nai-stress yung pamilya. Nai-stress. Hindi lang siya yung nai-stress. So, medyo may ganong klaseng kakulangan ng support. Priority bills, no? Budget, no? At ang sinabi pa niya, yung support ng mga government agencies kulang. Paano dapat yan? Nagbuo ka na ng cluster na tutulong sa'yo dito sa lahat ng ito. Hindi lang DPWH, no, etc. So baka yun ang sinasabi ni Babe Singson. But a lot will hinge on Ombudsman Remulla. Tama ba ang aking assessment dito? Yes. Dahil yung mga big fish. How are you perceiving that? How much power will the Ombudsman have in, I guess, heading to 2028? Well, at nasaan ang puso ni Ombudsman Remulla sa iyong pagbasa? Una, maraming power ang ombudsman na hindi ginamit ng previous ombudsman. Halimbawa, in relation sa SALN. Ngayon, ginagamit yan ni Ombudsman Remulla. Halimbawa, 500 new
lawyers ang nag-apply. Hindi ko ma-imagine yun dahil usually ayaw ng tao sa gobyerno, ng mga bata. No? Kukuha sila doon sa 500 ng 200 para ma-expand yung kanilang power at saka scope. Dahil mahalaga kasi tao no? Powerful ka, wala ka naman tao mag-i-implement tong power. No? Ikalawa, yung sinasabi mong puso, tingin ko sa ngayon, no? Nandun yung kanyang puso. Huwag mong kalimutan, nagkaroon ng mga near-death experience si Boying Remulla. At least twice. So tingin ko sa kanya ito ay his chance to cement his legacy. Legacy at saka anytime ang feeling niya, I can go. I can go. So isagad ko na. Kaya pag tinanong mo yung puso, tingin ko nandun yung puso. Whether yung puso na yan at saka yung power na yan ay magagamit niya dito sa napaka-defining anti-corruption scandals sa ating bansa is another thing. Dahil sabi niya kasi, gagawin niya, magpapakulong siya before Christmas. Malapit na yung Christmas, wala pa. Di ba? Tapos mukhang nagtatago yung unang ikukulong nila, si Diskaya. No? So, pero magiging sapat kaya yung puso na yan to go after his brad? Si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez. Well, ang sabi niya sa akin 2 days ago, sabi niya ay gagawin niya. Yung, paano na, ang nag-recommend ng kaso ay si Vince Dizon at saka si Babe Singson. Sila yung nag-recommend sa ombudsman na kasuhan si Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, may kaunting bindisyon na yan galing sa taas. No? Yun yung mahalaga At dahil may bindisyon na, nag-recommend silang kasuhan si Speaker, ay tingin ko, itutuluyan ni Boying Remulla. Tinanong ko siya dyan, di ba upsilon ka rin? Sabi niya, oo. Nandun ako nung nag-member si Speaker Martin Romualdez. Parang siya yung head nung nag-accept kay Speaker Martin sa upsilon. Ibig sabihin, talagang may relasyon sila. Pero ang sabi niya, gagawin niya ito. Tutuloy-tuluyan niya. Lalo na kung malakas ang ebidensya. Dahil ang sabi kasi ni Speaker Martin, kung ang ebidensya ang gagamitin niyo sa akin ay yung statement ni Saldico at saka ni Gutesa, mahina yan. No? Dahil nga yung testimony ni Saldico hindi pa legal Hindi naman siya formal affidavit at wala siya rito at wala yung mga resibo. Si Gutesa naman hanggang ngayon missing. So hindi ko alam kung mayroon pang ibang ebidensya sila. Yung ombudsman, sila Vince Dizon, na wala dun sa binabanggit nila. Dahil sabi nga ng company speaker, medyo mahina yan. Pero ang sigurado ko, itutuloy yan. Isa sa mga pinagtatakan ko, kung bakit ni-leak ni Ombudsman Remulla yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Nagkaroon tuloy siya ng tsansa na magtago. Yes. Ano kayang basa mo doon? Bakit hindi napigilan yung kanyang sarili? I'm not too sure. Pwede kasi impulsive yan Nung nakuha niya, binanggit Na-excite niya. siya. Binanggit niya sa media. Pero that was not the approach with President Duterte. Nangyari na sa amin yun dati. Dahil natumbo ko nasan yung Ortega Brothers. No? Yung pumatay dun sa environmentalist sa Palawan. Nagtatago yun Natumbok namin sa Vietnam with using false passports. No? So, kinausap na namin yung Vietnamese embassy para tumulong na hulihin yung Ortega Brothers. Biglang merong mga tao sa gobyerno na excite, nag-press con. Di nakatakas, lumipat sa Thailand. Eventually, nahuli naman. Pero minsan may ganun impulsive yung mga tao sa gobyerno, excited sila, sinasabi nila. Hindi nila nakita yung implication. I'm not too sure kung yun ang dahilan ng ginawa ni sabi ni Senator Ping Lacson ay nag-joke daw sa kanya si Senator Bato de la Rosa na mas mahaba para kung gagawin yung pagtatago. Mahuhuli kaya itong mga pumupunta abroad? I mean, what kind of political influence is needed and political will from the government? Well, sa panahon ng technology ngayon, sa panahon ng social media, ang hirap na magtago Baka Pinoy na ang ano. Ang tanong dito, yung political will. The technology now is there. No? Pero bakit sa Portugal? Kasi doon... Walang extradition treaty ron. Pero ang Interpol pwedeng pumasok ng Portugal, di ba? Yes, pero baka mas mahaba yung proseso kaysa sa extradition. No? Dahil kailangan mong kausapin yung gobyerno. Ang dahil mong kakausapin. No? Pero pwedeng gawin yan kung may political will ang gobyerno. Halimbawa, yung sino ba yung pangalan ng governor na nagtago sa East Timor?
Si Tevez. Tevez, di ba? Medyo matagal siyang nandun. Dahil wala naman tayong extradition treaty sa East Timor. Pero, kinausap ng gobyerno yung gobyerno. Di ba nagme-member kayo ng ASEAN? No? Gusto niyo bang maging member o gusto niyo may humarang? Yung mga ganun ba? Government to government. Pwedeng gawin yun. Kasi sa lahat ng bansa, mahirap bang kausap ang Portugal? I mean, bakit kaya yun ang napili ni Zaldico? I mean, I guess your guess is as good as mine. No? But speaking of Senator Lacson, ang sabi niya, itong budget daw, that they passed on second reading is the most transparent budget ever. Tinanggal na daw yung mga allocable. Tinanggal na rin daw yung mga ayuda na idinadaan sa unprogrammed appropriations. Yes. Do you think the momentum is here to create those systemic changes? I think so. At yan ay galing sa pressure sa baba, sa mga tao. Diba? Yung controversy nung budget last December hanggang January, tingin ko ito na yung culmination yan. At we have to give credit where credit is due. Kaya Senator Lacson at saka kay Win Gatchalian, talagang pinumisan nila na tatanggalin nila yung mga allocables, tatanggalin nila yung mga ayuda, tatanggalin nila yung mga insertions na yan. At for now, successful sila. Of course, hindi ko alam kung ano magiging pressure ng Malacanang. Diyan, dahil yung allocables, kasama yan sa NEP. Hindi lang yan pinasok ng Kongreso. So, may pressure dun sa BICAM, not only coming from Congress, na pwede mag-quid pro quo sa Senate, pero may pressure din sa Malacanang. No? Pero for now, ay medyo panalo. Yung sila Ping Lacson at saka si Win Gatchalian, natanggalin lahat yan. At very defining yung ginawa nila. Okay. So, sa susunod na 3 taon, kaya pa bang isalban ni Presidente ang kanyang legacy? Medyo hindi ganun kadali. No? Lalo na ay hindi tumataas yung kanyang approval rating. Kailangan talaga niya mag-unload ng big fish. At nakatali doon, mismo yung existence ng kanyang gobyerno dahil maraming gusto pabagsakin siya before 2028. No? Ikalawa, halimbawa, this week, ang daming humampas sa kanya. Hindi lang itong low approval ratings, no? Ay pati itong pag-resign o pagtanggal doon sa kanyang very close na undersecretary, si Cadiz, no, na staff niya nung Senate pa lang. At na-link sa corruption. No? Tapos ikatlo, itong malaking rally na nationwide nung November 30. Tapos nakadagdag pa yan, yung budget secretary niya, yung DTI secretary, ito sa 500 peso Noche Buena. No? Tingin ko, sa ngayon, yun yung pinakamalaking sampal sa gobyerno eh. Diba? Ang laki-laki ng anti-corruption scandal, hundreds of billions, even trillions, tapos magpo-propose ka ng 500 peso na Noche Buena, nawala yung nawala yung gusto mong layunin eh. Yung context ang ang nakasira. At sa ngayon, humahampas ito sa gobyerno. Pag minonitor mo social media, ang daming 500 peso no, na breakdown. No? Ibig sabihin, hindi lang galit yung tao, pinagtatawanan ka. Kung ako yung cabinet secretary na yan, nag-resign na ako to save the president humiliation. Dahil tatamaan yung presidente dahil cabinet secretary na yan. So, ang daming nakakadagdag dito sa crisis na ito ng scandal. Pati yung akala mo maliit na issue ng 500 peso Noche Buena, ang laki naging malaki. Napaka-visual kasi. Yes. Napaka-relatable. Katulad na lamang ng sumambulat sa atin na flood control projects. So, buti na lang, December 8 ngayon at makakapagdasal po tayo. At ano ngayong araw? Feast of the Immaculate Conception. Oo. Happy Feast of the Immaculate Conception. Thank you again for joining us and helping us dissect all of this as we head on to the final days of 2025, a crucial juncture, as you said on your interviews, a transition historical period for our country. Maraming salamat. Kasama natin ngayon si political analyst, political pundit Ronald Llamas.